Okay po, waitin natin yung age 26. For all of that. Forever.
magbigay ng mga pasasalamat. Tayo po muna ay manalangin. Wow! Ay. Pasko na tayo dito. May parang na. Sige na po. Thank you po. Thank you. Ilagay natin mamaya po. December pa po tayo nilagay. First time. Bago lang, December 1. Sunod na naman. Salamat po. Sigay, no? Sigay, tawag mo din. Shells. Saan po tayo, te? Croatia. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin bago magbigay ng pasasalamat. O Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito, sa unang Wednesday ng buwan ng Nobyembre. Panginoon, maraming salamat po sa presensya ng bawat isa na kami po ay nagkatipon-tipon upang magbigay ng pasasalamat at mag-aral ng iyong banal na salita. Gabayan niyo po ang aming mga kapatid na pagpunta lamang po dito. Ingatan niyo po sila nawa, Panginoon, ang aming puso't isipan na ay mabuksan sa kamalayan, Panginoon, ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Tayo po ay magbigay ng pasasalamat. Umpisa ko na po pasasalamat sa araw-araw na grasya at habag ng Panginoon sa akin, sa aking pamilya, at sa ating lahat po. Despite of anumang mga pinagdadaanan natin sa buhay, patuloy na tayong binibigyan na ng kalakasan para magpatuloy sa buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Yan lamang po. Papasalamat po ako sa araw-araw din pong buhay na binibigay na sa akin, lalo na po sa aking pamilya. Ako rin, palagi ko naman ginagawa yun. Palagi ko masasabi sa kanya, everyday almost, na ang lahat na nangyari sa buhay ko, lahat ng paraan niya, ang pagtulong niya, ang pag-alagay niya sa amin, sa amin. Salamat po sa Panginoon, unang-una sa pamilya ko, saka sa araw-araw namin na mga pamilangan, na ibay ni Mario, saka sa araw-araw sa uli kagabi, nanalangin kami, nanalangin ako kagabi na simula kami ginagawa, simula Lunes kahit tulog na kami sa bahay. Sabi ko, Lord, sana magbigyan kami ng ultima lang bukas ka ako para doon kami yung kaman lang sa pambili mo ng bigas sa ulam. Kanina yun, talagang napakabuti ng Panginoon pagka tinag-usap ko talaga. Hindi iniikat din. Nanonood din sa amin kanina. 5 bilao, malalaki. Para bukas pa yun namin na kailangan yung gusto mo yun. Birthday daw Sabi sa akin, luluto ko yung sabi ko, pag may ulit pa ako, luluto kami. Pero pag wala. Sabi niya, order ako bukas, para bukas, birthday sa misis ko. Anong order mo sa akin? Sabi niya, 5 bilao ito, sabi niya. Sabi ka, anong klase mo?
yung kakanin. Sabi niya, isang large na ano, na panisi, talong sabi niya. So, sige ko po. Nilista ko. Tapos, medium na ano, yung puto, saka sapin-sapin, saka biko, saka kutsinta. Yun. Nagkakalaga yun ng ano eh, 3,000 plus yun. Malalaking bilahin kaya yun. Malaking tuwa ko pamilya kaya sa akin may mga tanong gawa ng bukas. Last days pa ng hapon daw kailangan yung ano. Kaya yun, napakabuti ka lang sa pala sa atin. Tayo ay manalangin ng kalagay na hindi niya pinigil talaga ng Diyos. Binibigyan ka talaga niya. Sinasagot ka niya. Kaya malaking salamat sa amin. Salamat Lord. Yun lang po. Hindi ako nagpapasalamat ulit ako dahil nakalimuhay ko ulit dito eh. Kahit masakit yung katawan ko, trabaho, ibigay ko lang. No, eh. Kaya nagliliberan yung loob eh. Kaya nga, di ba, pagka kahit pagod ako, pinakakaya ko. Minamano-mano na lang. Di ba wala dito din? Salamat na. Bubuhat pa lang ang tubig natin. Oo. Yung linggo. Okay. Water pa lang. Yun ang kapatid ni Bueno. Hindi niya lang Kasi hindi naman mag-water eh. Kaya ang sabi ko, huwag ka na magbuhat, ako na lang. Pinipili yung sarili yung buhat eh. Salamat na. Oo. So, marami pang magbuhatin ha. Ako, Panginoon, salamat po sa pangalawang buhay na ibinigay mo sa akin. Nabanggit ko lang yung ang kapangyarihan mong pangalan, ako inaliligtas. Kung ano man ang pinagdadaanan ko sa buhay ko ngayon, lubos pa rin po ako nagpapasalamat. Maraming salamat sa Diyos. Natagawin sa atin lahat. Pwede mo sa karating sa Panginoon sa araw-araw kong mabiyahe ko ng Makati ibigyan ako ng habang pag-irisa kasi grabe yung pinaka-heavy traffic ng Buendia. Pasa ito Ayala, abutin ka ng umigit isang oras. Tapos ang init pa, mahihilo ko sa init. Mga close bag. Close bag. Close bag na air. Wala pa naman niya doon siya. Kaya nakahit, ano lang, yung panda lang. Sa gitna ng masala, nasusunog yung mga sakyan. Mas traffic pa. Wala namin aircon na doon, usually ordinary. Pero sa awa ng Diyos, nakarating din kami kahit medyo late na kami. Nakarating. At ako'y magsalamat din sa Panginoon dahil alam ko malilit ako makapunta kanina kasi may pinagawa siyang kuryente sa doorknob kasi may bagong lipat doon na nasubukan daw dito. Wala pa naman yung mga gamit ko kasi nawalan ng araw dyan sa headphone. Kaya mano-mano, walang patayan na line yun. Kaya medyo nanginginig ko ito, baka mag-kuryente na naman ako dito sa awa ng Diyos. Nagawa ko naman na maayos pag-ira lang. Kaya nagmadali akong naligo, makapunta dito, pati wala dito, baka nalit naman ako, nakakain naman ako, samahan ko sa dito.
Asawa ng Diyos, hindi naman walang malo. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming Muslim sila. Marila. Latest. Latest. Kami po mag-asawa, maraming salamat po at kahit paano araw-araw nakakaraos naman. Pero talagang hirap kami, kaya lang, sabi ko nga kung susuko ka naman, wala namang magsasagip sa atin, kundi tayo lang. Ang ginagawa ko, kahit masama, kita mo, parang boses mo, lagi na gano'n. Ako yung boss Lagi ko nilalagnat. Ewan ko ba, balik-balik lang. Oo, tapos, wala rin. Balik din ulit. Parang ganun lang ba? Ang hirap bumangon sa umaga, sa gabi. Dahil ko, hello? Kaya lalo na minsan sabi ko, kung hindi naman kasi kami pasamatin na, kaya pasensya na talaga kayo sabihin natin linggo sa Panginoon. Minsan di ko talaga kasi pag minsan naman pa, lalo na pag Sabado, matumal. Karamihan kasi minsan, ang tumal hindi katulad noon. Ngayon, ang panirapan ngayon, lahat ang bilihin ang mahal. Kaya pati mo nga, hindi ka na makabili. Sabi ko, paano kaya kung makakaraos naman, puro na lang tayo bukang. Hindi, kasi pag wala nang kita, wala nang buwan na bukasan, anong gagawin mo? Didiskarte ka na naman. Kahit napagod ako, minsan pag tumawag yung nirekomenda ni Tia, talagang pinupuntahan ko kasi wala pagod na ako. Maghapon naman ng trabaho, pagdating sa pag may tumawag, papasukan ko pa rin. Kasi, ang ka ba? Kahapon galing ko doon, nagluto ako. Nagluto ako doon. Sabi ko, kahit pa paano, nakakatulong din naman. Kaya pinagbibigyan ko, kaya rin yung sabi niya, mukhang minuto ka tiya. Binigyan niya akong gamot. Vitamins, sabi ko, pasalamat na rin ako. At least, nagpanalo na rin ako. Mag-ipinsa, nagbibigay. Ayun, yung ni kaibigan ni Tia, yun ang nagbigay sa akin ng ng kapon. Maraming salamat po sa Panginoon dahil paano nakaraos sa araw-araw. Hello po, ako po si Marijel po. Good evening po sa inyo. Pasalamat ako sa Panginoon. Okay naman ako. Mabuti wala na yung sakit ko sa blood sugar. Opo. Pero okay na po. Hindi na ako. Kailangan naman yung trabaho. Nasa mga ko, thank you. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tuloy-tuloy po yung service. Service sa pagmasage kahit yung mga hinihilot ko po talaga, grabe. Yung may mga sakit na hinihilot ko po kagabi talaga nangangilig. Sobrang taas po ng lagnat. Opo. Saka yung anak niya ngayon naman, pasa-pasa. Ngayon, hinilot ko rin po. Na okay naman na po sila. Kaya salamat po sa Panginoon dahil iniingatan niya kami sa araw-araw. Sana matapos sa ibahay. Thank you po sa Panginoon. Yan po sa mga bagong dating, nasa bahagi po tayo ng mga pasasalamat. Ano po ang mga gusto natin pagpasalamat sa Panginoon? Magandang gabi po. Ako si Donald Roblan. Nagpapasalamat po ako sa invite ko sa akin dito. First time ko lang po sarap po kay Tita. Papasalamat ako sa Panginoon na sa araw-araw
niya ako ng kalakasan para magampanan na ating pagtatrabaho sa araw-araw. At yung mapanatili ligtas ang aking pamilya at yung maging malakas ang aking katawan para magampanan ko yung mga obligasyon na dapat kong gampanan sa aking pamilya. Masalamat ko na si Tita na isama niya ako dito sa Vietnam. Kuya, ano pangalan niyo ulit? Sorry. Jonel po, Jonel. Jonel. Opo. Bali, pamangkin ka ni Ate Rosie? Yes po. Ah, okay. Sabi na. Si Ate Ding? Si Ate Ding yung pamangkin ni Ate Rosie, di ba? Oo, tama. Ayun po. Hawig na hawig eh. Hindi mapagkakaman. Sige, Ate Ding. Tapos sunod si Jessica. Una-una, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi bago ako pumunta ngayon, parang sinubukan ako ni Lord kung hanggang saan. Pero nagpapasalamat ako dahil meron akong tita na laging nakaagapay sa akin at laging nagpapaalala sa akin na kahit nabagsak na ako, pero nagyan pa rin yung tita ko na gumagabay sa akin. At nagpapasalamat din ako kay Lord dahil yung blessings na dumating sa buhay ko, lalo na kay Janelle, na pare-pareho kasi kaming mag-abroad, na i-bless kami na mag-asawa. Sana before kami pumunta ng abroad, magpapakasal sana kami. Ay ang problema kasi yung kapatid niya, kakakasal lang daw. Kaya, opo, kaya hindi po pwede na makasal kami. Kaya, pupunta kami ng abroad, hindi pa kami makakasal. Kaya after 2 years, pag-uwi namin ng Pilipinas, saka kami magpapakasal. Ay pare-pareho kaming mag-abroad, kaya haharapin muna na ang hamon sa buhay namin kung hanggang saan ang mga pagsubok namin na haharapin. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan ako ng lalaki na napakabait, na walang bisyo at may takot sa Diyos. Yun ang pinagpapasalamat ko kay Lord kasi every magdadasal kami, lagi ko lang hinihiling sa Kanya na kung ano man yung mga pagsubok at anong mga trial na darating sa relasyon namin. Dahil although mag-LDR, siyempre may LDR ang kalalabasan na namin, na sana malagpasan namin dito lahat na alam ko, pero walang imposible kay Lord na Siya pa rin ang maghahari sa mga bawat puso namin. Alam ko may takot, lalo na tulad ko. Hindi ako naniniwala na kahit na although na LDR, kapag talagang ipaglaban mo ang isang relasyon, so hindi talaga matitibag ito kung hindi ka magpapadala sa tukso. Kaya, nagpapasalamat ako kay Lord dahil kasi siyempre, unang-una, nandyan yung tita ko bilang magulang ko na nagumagabay sa amin at nagtuturo sa amin. Siya yung nasa gitna namin na pag-once na kami, na yung parang medyo mababackslide. Sinasabi ng tita ko na magdasal lang tayo, magbasa ng Bible. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi start from na dumating ako dyan sa kay tita, doon ako na uli na talagang napakabait. Binigyan ako ng tita na grabing start from maliit pa lang ako hanggang ngayon, walang nagbago sa tita ko. Siya pa rin yung nanay ko, tita ko. Kaya thanks God na blessing na dumating sa buhay namin. Kaya binabalik ko ang pagpapasalamat kay Lord. Kuya Rico.
Yes, God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa protection na ibinigay niya sa ating lahat na bagaman mahirap ang buhay at napakamahal ang mga bilihin na ano rin natin na napagkakasyahan namin kung paano ibagin yung aming pagtitinda sa araw-araw. Bagaman mahirap, napagtisan pa rin namin. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagpuri at pagsamba. Maraming salamat. Yung pinapasalamat ko po kay Jesus nung nagkasakit po ako ng buroto, pinagaling niya po ako. Ako po, nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkikita-kita natin muli. Hindi po lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Kahit gusto po nilang umaten sa mga gawain ay may trabaho po sila, yung oras, hindi po naisasakatuparan yung gusto ng kanilang puso. Pero tayo po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at niloob niya na tayo ay magkita-kita sa mga oras na ito upang tayo ay magkasama-sama makarinig ng mga salita ng Diyos na nagbibigay lakas sa ating buhay sa araw-araw. Salamat sa pagbibigay niya sa atin ng lakas at ng proteksyon sa bawat araw ng ating buhay. At yun nga po, lagi sinasabi ng marami yung sobrang mahal ng bilihin ngayon. Pero kahit na ganon, alam natin na tayong mga mananampalataya at naniniwala sa Kanya, kahit ano pa ang mangyari sa paligid, anong mahal ng presyo, anong mga kaguluhan niya, tayo ay Kanyang tutulungan sa bawat araw at tayo ay itatawid niya sa landas ng ating buhay na tayo ay nakakaraos. Salamat po. Gandang gabi po sa inyo lahat. Ang tanging pinagpapasalamat ko po ay lagi lang tayong malakas, walang sakit. Kasi mahirap din kung tayo magkakasakit. Wala tayong hawak na malaking pera. Pero ang pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon Diyos, yung lagi niya tayong iniingatan at meron tayong kinakain 3 beses isang araw. Malaking blessing po yun na pinagkakaloob ng Panginoon Diyos sa akin. Kaya ang hinihiling ko lang, hindi lang ako dapat magpasalamat, pinagpapasalamat ko rin po yung mga taong nagbibigay sa amin ng pagkain sa araw-araw. Na sana lagi silang iingatan ng Panginoon at gagabayan sa araw-araw nilang buhay. Yun lamang po. Lahat na nakapagsak. Ako na lang. Ate Rosie. Magandang gabi po sa atin. Ate, mic po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, sa Panginoon, Pastor. Ako po ay lubos na pasalamat sa Panginoon dahil araw-araw binibigyan niya ako ng maraming lakas upang makayanan ko ang aking pagtatrabaho. At maraming salamat din sa Panginoon, nandito sa akin yung mga pamangkin ko, may kasama ako sa aking boarding house. Kaya, salamat ko din kay Lord. Mayroon akong kausapin, mayroon akong kasama. Kahit nawala yung anak ko, kaya sabi ko sa kanila, kahit anong busy sa ating trabaho, kailangan laanan natin si Lord. Na mag-attend tayo sa kanyang gawain dahil yan ang nagbigay sa atin ng katibayan sa ating buhay. Kasi dito sa mundo marami tayong mga encounter na mga problema. Kung puno tayo sa
kalaman ng salita ng Diyos. Kahit sigaw-sigawan pa tayo, hindi tayo ma-vlog, hindi tayo ma-stress kasi puno tayo sa kalaman ng salita ng Diyos Marunong tayo magpagkumawa. Alam natin nga, apoy na yan. Magpaiyaw tayo dyan. Siya, pabayaan mo ang aso na tumatahol. Pumagalit siya, pabayaan mo. Kasi, dali lang yan kung sa apoy pa, dali lang matay, pabayaan mo ang apoy. Pero kung nagdagan mo, galit na siya, galit ka rin. Maglaki yun ang apoy. Kaya, kailangan, kahit mahirap lang tayo, napuno tayo ng salita ng Diyos kasi kahit saan tayo nasulok sa mundo, ang salita ng Diyos, yun ang nagbibigay sa atin ng matibay. Kahit nagsuon pa tayo, may asawa tayo, marunong tayo mga tuwiran sa ating sarili. Dahil dyan ang words of God na sa atin, natanim sa ating puso at isipan. Kaya maraming salamat na ang aking mga pamangkin sumama sa akin ngayon. At saka may kaborders ako doon na natuwa siya magsama sa akin magsama paglinggo. Kasi minsan natuwa sila, magsing-along sila sa bahay. Ako rin, pagkatapos nila, patugtog rin ako ng Christian song. Bili ako ng Bluetooth para marinig sa paligid ng aming titirahan. Hindi man sabi nagyabang ako, ay mayroong gamit. Gusto ko na marinig nilang minsay sa awit na galing sa Panginoon. Kasi yan ang mahalaga sa atin. Kahit mahirap tayo, parang piling tayo mayaman pag puno tayo ng salita ng Diyos. Yun ang ibigay sa atin ng matibay. Sigaw-sigawan pa tayo. Happy lang din tayo. Kaya, salamat sa gabi nito na marami tayong nagkatipon-tipon na mag-aral sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat po sa presensya ng bawat isa at sa pag-iingat po sa atin ng Panginoon. Salamat din po dahil kahit na marami tayong mga ginagawa, nakakapunta tayo ngayong gabi sa ating prayer meeting at Bible study. Yun lang po. Salamat po. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon ang araw-araw na buhay na pinagkakalob sa atin. Yung magising lang tayo at umaga na tayo ay humihinga at makikita natin ang ating paligid na napakarami na pa natin dapat gawin sa ating Panginoon Diyos para siya mapaglingkuran. Yun ay malaking kabuluhan. At hindi lang yung kundi nakita natin yung mga tao na laging nagmamalasakit sa atin tumutulong. At yun ang nagbibigay ng pag-asa sa atin dahil alam natin na ang Panginoong Jesus ang nasa likod ng lahat ng ito. Maraming salamat. Isang pagpapasalamat po na makarating kayo ng ligtas at punong-puno ng inspirasyon. Salamat po sa inyong mga sharing. Diyan pa lang po, tayo ay makakahalo na ng lakas, ano? Pag medyo nangihina po tayo at maraming challenges, pakinggan lang natin kung paano umilos ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin. Talagang gagapot ka na ulit, ano? Papatuloy ka na ulit. So, thankful din po tayo sa first week sa buong buwan ng Nobyembre na tayo po ay nakarating dito. And salamat din sa pamilya po ni Ate Ana at Ate Sharon sa kanila pong pag-host last week. Doon po tayo nagdaos ng ating home Bible study. And of course, sa mga first time natin nakasama sa prayer meeting, ano? So, welcome po kayo at nawa ay mapadalas. Habang kayo po ay naghihintay pa ng inyong papeles, at po proseso ng inyong papeles papuntang abroad. Ano po? So ngayon po, medyo malungkot uli yung ating mga co-workers kasi meron po tayong nauna na sa Panginoon na co-workers sa katauhan po ni Pastor Dakila Quezon. Si Pastor Dakila, o kung tawagin po siya ay Pastor Daki, ay manggagawa po ng Iglesia Unida Ecumenical. Ang kanya pong may bahay, si D.M. Telma Grepo Quezon,
ay mula naman po sa UCCP Buena Vista. So, basically, ano rin po natin sila, no? Kasama rin po natin sila sa ating household. Si Pastor Daki po ay isa sa mga naging tagapanguna ng gawain ecumenical sa Timog Katagalugan. Ano po? So, medyo nakakalungkot lang dahil nung last time na nakita kami, malakas pa siya. At talaga namang puno-puno ng inspirasyon at payo. Na, lagi po yun nagsishare din kasi ng mga payo sa mga batang pastor. So, mamimiss po natin yung ganyang guidance niya. So, ngayon po nakaburo siya sa UP Los Baños, sa Church Among the Palms. And sa darating po na linggong ito siya i-cremate. Ano? So, ang panalangin na po namin, may makasama kami mga pastor ng sasakyan para makadalaw kami. Ano? So, alam niyo po, pag may mga nawawala mga co-worker natin, of course, merong kalungkutan, no? Pero sa kabilang banda, kung paano po sila nag-share ng kanilang panahon at oras para sa Panginoon, yun ang hindi po natin matatawanan. Sabi nga po nung post nung anak niya, sabi niya, bagaman wala naman po material things na naiwan si pastor, sa buhay nila bilang mga anak ng pastor, pero puno-puno sila ng mga karunungan. So, ito yung pinapapasalamat natin sa Panginoon. And yung sharing po natin na natanggap ngayon ay puno-puno po ng karunungan niya. Thank you. Nandito si Ate Kim. Kumusta kayo? Salamat nakapag-church kayo ng Sunday, no? And alam ko nasa call center siya ngayon, pero kumusta na kayo, te? Sige po. Nasa part tayo ng pagpapasalamat at kumustahan. Nakakaya na ba naman ng puyat? Kayo po ay graveyard shift din. Yan ang mga puyatan blues yan. Thankful ko ako kasi yung dahil kay ate, panatin ako dito sa Quezon. Kasi after a long time, hindi talaga ako hindi talaga ako nakapag-church na years, hindi ko na mabilang. Then, ngayon lang ulit, nung nakilala ko siya, doon ako nakapag-start na atin. And blessing sa akin yan, kasi yung sa work ko, thank you for your prayers din. And hoping na yung magamot yung aking katarata. Kasi recently, nalagyan ako dun sa yung MRT, yung nahagdan. Kasi bigla na naglalabo yung aking paningin. Pareho po sila? Pareho po. Pero magkaiba yung magkaiba din yung intensity nung yung labo at saka yung hapdi niya. Nakapagpatingin ka natin. Opo, katarata daw siya. So, pwede bang magamot ka o hindi niya sinabing pero parang wala siyang gamot yata agad. Parang hindi ko yun lang pagkakaintindi ko. Wala siya talagang gamot na meron ng drugs. Pero yung matatanggal siya or mape-prevent, parang wala yata ko. Parang masyado pa daw siyang bata na at least pwede pa magapan. Hindi na positibo na po. Thank you po. Yes. Kung ang Panginoon naman po nakapagpadauli ng paningin, wala pong imposible sa Diyos. Di ba? Sige po. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pasasalamat at tunay nga po na patunay na buhay ang ating Panginoon, ang kanyang salita ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sige po, para po sa ating pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos, atin pong buksan ng ating Biblia
Ito po ay matatagpuan sa Unang Hari, Kapitulo 17, talata 8 hanggang 16. 1 Kings, chapter 17, verses 8 to 16. Nasa Lumang Tipan. After po siya ng chapter 17, verses 8 to 16. Are we there? Unang Hari, Kabanata 17, talata 8 hanggang 16. 1 Kings, chapter 17, verses 8 to 16. Are we there? Okay. Pinapunta si Elias sa Sarepta. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot na ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. 13. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, at pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ng Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Tayo po lahat ay pinagpala sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, tayo ay manalangin muli. Dakila ka, Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming nabasa ngayon. Lord, open our hearts and our minds, Panginoon, na tumima sa aming kalooban ng iyong salita. Lord, if we have negative thoughts, bad thoughts, Panginoon, mga kaisipan ngayon, mga alalahanin sa buhay, Lord, help us na pagmuna namin itong isipin, bagkus, tingnan namin ang iyong salitang buhay. Bless us, O God, at nawa, Panginoon, ng iyong lingkod. Ikaw po ang maitaas at hindi po ako. Ang pangalan mo po ang maihayag at hindi po ang aking kaalamanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Iyan. Kagabi, nakakatawa kasi habang nagpapahinga ako, next meeting ko kasi is 3:30 ng madaling araw. Nag-browse muna ako kay TikTok University. Tawag ko doon TikTok University kasi lahat na nandun eh. Pag nag-search ka sino nanalo sa US election, nandun na.
kung si Trump po ang nanalo ngayon sa US. At pag nag-search ka ng mga sakit-sakit, what is carpal syndrome, nandun na rin. Ano ang balita sa ganitong vlogger, nandun na rin. Everything you will know, you want to know all in, nandun na. Kumbaga sa libro, encyclopedia mo na ata yung na yan, nandoon na lahat ng impormasyon. So habang nag-browse ako, sabi ni Lord, ano yun na yung ceremony mo bukas? Kung ano yung una mo, bukas wala naman panahon, puro ka lang naman trabaho. Habang nag-browse ako, merong lumita na parang isang priest sa, nakalimutan ko yung kung anong church, Roman Catholic. Isa rin po sa tinakal dito yung sa napanood ko, yung pagbibigay. Kung napapansin po ninyo dito sa ating nabasa, pinakita kung gaanong nakaplano lahat ng timeline ng Panginoon sa buhay natin. So yung napanood ko, ang tanong, mamili daw tayo, are you a cow giver or a pig giver? Parang kung sa Tagalog, baboy ka pa na mapagbigay? O ano ba, baka ka na mapagbigay? So medyo mahina ako sa terminologies. So sabi, pig or cow daw. Sabi ko, napaisip ako, pag pig ka, pwede mo lutuin. Katulad yan, si Ninang Bay inanuhan kami, binentahan kami liempo kanina. Baka gusto niyong pang-liempo. So diba yung baboy, kumbaga marami kang pwedeng gawin. Pero pag yung baka naman, mas masarap, di ba? Ano kaya pinagkaibahan? So pinanood ko, sabi daw, kapag ang baboy daw, kapag nagbigay, puro daing. Di ba? Parang galit agad, di ba? Pag inano mo, kahit alagaan mo yan, bigyanan mo ng kung ano-anong pagkain nila. Hindi ko alam kung anong tawag sa pagkain nila, di ba? Parang maingay. Pero, but the pig will magproduce ng pagkain mo. Pero, kapag ang baka naman daw, nagbigay ng milk, di ba? Para mag-produce ng milk, kalmado lang siya. So sabi ko, astig tong illustration ng binigay Tapos pinanood ko, nakakatawa kasi nagpapakita ito, anong klaseng mapagbigay na Kristiyano tayo? Tayo ba ay pig giver or cow giver? So, pinapakita dito na meron pang mas gustong klase na mapagbigay ang Panginoon sa atin. Ito ay ang tinatawag na life giver. Paano tayo nagbibigay buhay sa ating kapwa? So, tulad nga po ng nasabi ko, kanina natutuwa ko kasi may mga patotoo. Tayo talaga yung living testimony ng ating Panginoon na number one, the Lord provides. Kasi kung hindi siya nagpro-provide, wala tayo dito. Kung hindi siya nagpro-provide ng ating mga talents, tulad ng, hindi lang naman yan kung ano yung kinikita mo Yun lang na makatayo ka sa higaan mo, makapunta ka dito sa simbahan, bigay na ng ating Panginoon yan. Pero sa ating nabasa, sinasabi dito na may tinuturo siya. At nagsisimula po ito sa letter O. Paano tayo magiging obedient sa ating Panginoon? May share po ako sa inyo marahil yung iba dito alam. Meron po akong part-time, umalis na ako doon. Kaya ayun po yung isang prayer request ko, isama po natin yan. Meron po akong part-time job. So malaking tulong talaga siya supposedly sa akin. Kasi ang laki ng kita ko doon. So, sabi ko, baka hindi na kami magkatugma nung naging amo ko. Kailangan ko nang umalis. Kasi medyo hindi kami nagkasundong dalawa sa business. Sabi ko, kailangan ko we need to separate our ways. Pero, kahit ganun pa man yung nangyari, natutuwa ako kasi it illustrates yung sa binibigay na ating nabasa. Gumagamit ang ating Panginoon ng mga tao na hindi natin kilala
para tayo rin mismo ay maging channel of blessing tayo sa ibang tao. Kasi po, nung nakilala ko siya, ang dami nang hinahanap ko ng mga tao. So sabi na, kailangan ko ng mamasahe, kailangan ko ng gagawin. Actually, pinakilala ko po si Nanay Rosie at si Tita Ana. Ngayon, nagsiservisahan niya. Kailangan ko ng magluluto, kailangan ko ng mag-ano. So, binigay ko rin po si Tita Gina. So, sabi ko nga, parang inuubos na ito yung simbahan. Kaya po na, baka kapag kailangan sa simbahan, wala na. Pero, alam niyo po yung konsepto, we separate our ways, pero ako, ginamit niya bilang channel dun sa mga ibang tao. Naghiwalay man kami ng landas, nagtapos man yung kontrata namin parehas. Pero yung mga tao, patuloy pa rin yung connection. Which is, kahit nakakalungkot at hindi kami nagkaunawaan, yung mga tao na yun, may mga dahilan kung bakit pinapakilala ng Panginoon sa bawat isa. Siguro naman po, hindi lang ako yung naka-experience, marahil kayo din po ay naka-experience na ito, katulad niyan, si Tita Grace. Wala kaming sabihin mo na yung common denominator na magkakilala talaga. Di ba, Tita? Yung sabihin mo pamilya sa pamilya, wala. Pero nakilala ko siya dahil dito na sa church. Pero wala kaming root kung saan. And that's the magical and blessed way ng ating Panginoon kung bakit tayo nabibiyayaan. Sabi nga po, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At marahil dahil nasa atin ang gawa, it reminds us na patuloy natin i-share yung kakayahan natin kung anong resources meron tayo. Kasi di ba, nakalimutan ko lang po kung anong scripture text yun, pero di ba po, meron yung nakalagay doon na kapag hindi na yung nasa dulo ng dila ko, yung di ba binigyan siya ng yung pastor, parang ilan yung mga cents na binigay. Tapos yung isa, inano niya sa lupa. Natatandaan niyo po yun? Diba? Binaon niya sa lupa. Kasi, ang katwiran niya, talents. Binaon niya sa lupa, pero yung iba na dalawa, diba? Ginamit niya pang negosyo. Isa, inano niya sa bangko. Kasi para magkaroon ng interest at lumago. Yung isa, tinago. Pero, hindi lahat yung binawi ng Panginoon. So, isa yun sa patunay sa atin na sa sinasabi sa banal na salita ng Diyos na kailangan nating tignan, pakinggan, ano ba ang plano ng ating Panginoon sa atin. Kasi si Elijah, kung hindi naman sinabi ng Diyos, hindi naman siya pupunta dun eh. Diba? Malamang hindi niya makikilala yung balo. Pero dahil importante sa kanya ang prayer prescription ng ating Panginoon, tawag ko po kasi sa ni Lord is kailangan natin manghingi ng prayer prescription baka hindi naman yun yung tamang reseta ibibigay ng Panginoon sa buhay natin. So we need to consult everything to the Lord kasi baka sinasabi natin, gusto ko sa ganito, gusto ko mangyari ito. Ako po, biktima po ako ng ganyan. Magpaplano ako, gusto ko dapat ganito, ganyan. Ending, nandito ako, hanggang ngayon, nasa simbahan. Alam ko ng lahat yan. Gusto ko pumunta ng ibang bansa, gusto ko pumunta ng ganito, ganyan. Ending, nandito pa rin po ako sa harapan ninyo, nakatayo. At, actually, natatakot ako kaya gumagano na po yung ko sa pusa. Ayan. So, isa po yung sa patunay. Na God always meets you to the point of your need. Hindi mo pa sabihin niya sa Panginoon, alam nila yan. Alam mo, simula nung sinabihan ako ni Tita Rosina, puro katrabaho, alalahanin kung may grasya ang Panginoon sa'yo. Natatakot na tuloy akong magpakasulisog.
Lagi ako nire-remind ni tita. Puro trabaho, ganyan. Pero believe, isa si Tita Rosie sa patunay na yung strength na binibigay. Kasi fully book sila lagi ni Tita Ana pag kailangan mo nang magmamassage, di ba? So, bago pa yan, bago pa natin malaman yung pangangailangan natin, bago pa natin i-consult sa ating Panginoon, alam niya na yung pangangailangan natin. And, take note, inaalis din ng ating Panginoon yung magiging sagabal sa atin. Kung yung tao yun ay for seasonal lang, at magiging sagabal sa plano ng Panginoon sa kanyang kaharian, siya rin yung magtatanggal ng mga sagabal ngayon. Di ba po? So, may mga seasonal people din na ipapakilala sa atin kasi magiging instrumento lang siya. Hindi lang, kundi instrumento siya ng Panginoon sa isang parte ng sitwasyon mo. Katulad yan yung balo kung babasahin ulit natin. Diba? Naging instrumento siya kay Elijah dahil gutom si Elijah. Pero naging instrumento din si Elijah para i-encourage yung balo. Kasi, di ba po kung babasahin ninyo nakalagay doon, huling harinan niya na panggawa ng tinapay. Tapos mamamatay na. Imagine that. Kasama mo pa yung anak mo. Parang kung ako din nanay, tapos ganun yung sitwasyon. Diba? Di ba rin ako ang mamatay, pakain ko na sa anak ko. Pero, two-way, yung pagbibigay ng paggamit ng Panginoon. Si Elijah, ginamit ang balo ng ating Panginoon para makapagbigay ng pagkain kay Elijah, at si Elijah ginamit ng Panginoon para magkaroon ulit ng personal na relasyon ang balo sa Panginoon. At ma-encourage siya na the Lord provides all of our needs. So sinabi din po doon na yung pag-o-obey natin hindi ganun kadali Matigas ang ulo. Sabi ko, pag ako nga, ang tigas ng ulo ko talaga. Ito dapat gawin, ito ang nangyayari. Ang ending, hindi maganda ang result. Ang ending, dahil sinunod ko yung kagustuhan ko, hindi nagiging successful. Kaya every time talaga, naging parang it is a trauma response to me na kinonsulta mo na ba yan sa Panginoon? Kasi despite ng mga pangyayari sa buhay ko, tinatanong ko yung sarili ko, kinonsulta ko na ba ito sa Panginoon? And it always reminds us na kapag sa tuwing umaga bumabangon tayo, pinapakita ng Panginoon doon yung na pagising pa lang, binigay niya na yung kasagutan sa ating mga kahilingan. Ano po yun? Yung buhay na ibinigay sa atin. Yung buhay na ni sino man hindi makukuha. Hindi mabibili ng anumang yaman. Kasi yung buhay na yun ay nanggagaling lang sa ating Panginoon. Kasi pag sinabi ni Lord, di na kita gigisingin, Teya, hindi ka na magigising. Di ba po? Wala si Tita Sophie. Kasi favorite ko rin yung yung prayer niya Prayer ni Tita Sophie na lagi niya kami nire-remind o paggabi, pag magse-separate ways na after ng mga gawain ng church, o pag prayer meeting, o pagtulog mo mamaya, magpasalamat ka. Lagi akong ginagano ni Tita Sophie, pag-pray mo na gisingin ka pa ni Lord bukas. Totoo po yan. Kahit ganyan si Tita Sophie, lagi niya akong kinakalabit sa ganyan niyang paalala. And, nakakatuwa kasi doon pa lang hindi importante kasi kailangan natin yan for our daily living. Pero yung mabuhay tayo, na masaksihan pa natin yung pag-asa at habag ng Panginoon sa buhay natin,
Malaking biyaya at provision na yun sa ating buhay. Pangatlo po, faith over fear. Sabihin nga po natin sa ating mga sarili, di ba? Faith over fear. Kaya faith over fear. Mas matindi ang pananampalataya natin kaysa sa takot natin. Actually po, nung nag-resign ako dun sa part-time ko, natatakot ako. Kasi imagine, on a monthly basis, I need to pay 80,000 sa mga kailangan kong bayaran. So sabi ko, Lord, sabi ko, yung term ng mga Pinoy, saan kamay ng Diyos ko ito kukunin? Pero, tulad nga po ng sabi ni Tita Rosie kanina, kapag hindi na nakakatulong sa'yo, alis ka na. Kapag naapektuhan na ang pananampalataya mo, alis ka na. At pag tinatapakan na yung dignidad mo, umalis ka na. Binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapagdesisyon para sa buhay natin. Pero kung totoo po yun, kung meron tayong Kristo sa puso natin, hindi tayo matatakot. Actually, habang umaalis ako doon, natatakot ako. Kasi sabi ko, saan ako kukuha ng pambayad? Although pwede, kasi kaya naman ang sahod ko sa full-time work ko. I mean, hindi naman kaya, pero sapat lang. As in, kumbaga, balanse lang. Paano yung ibang pangangailangan mo? So, nandun yung fear ko. Pero, alam mo, doon po papasok yung luluhod ka. Luluhod ka. Luluhod ka, di bali wala ka. And the only thing that you have right now is faith. Actually, kung magpapakatotoo sa inyo, ngayon lang po meron akong pananampalataya. Kung saan kukunin yung mga kailangan kong pagbayaran. Well, part of it, hindi ko na yung general part of it, dahil sa mga maling decision ko. Pero the second thing is, I know the Lord is teaching me to be in faith. At ipakita kung paano lumaban ng may pananampalataya. To be honest po ngayon, I only have faith right now. Kung, eto, alam ni Tita Ana yan, alam ni Ninang Beth yan, I only have faith right now. Kung titignan niyo po ang bangko ko, negative. Yung isang account ko, 34 pesos. Hindi pa ako magkukumali sa inyo. Credit cards ko, pinaputol ko. And the only money that I have right now is 500 pesos. Next sweldo ko is 21. Kinat ko yung part-time ko. The only thing that I have right now is faith. Faith. Pananampalataya. Pero, kagabi nga alas 12 may nag-message sa akin, Kaya, how are you? Sabi ko, kamusta nga pala ako? Baka puro hanap ako ng sideline. And good thing, even if I lost this part-time, I have 2 interviews. Mamaya 3:30 yung isa inaabangan ko kung kailan nalulog. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, mga kapatid, tayo itaas ng Panginoon. Kapag tayo ay wala nang panghahawakan, minura-mura na tayo ng tao, minaliit na tayo dahil sa sitwasyon natin, pinag-usapan na tayo, binaba na dignidad natin. Alam mo, ang isa lang na natutunayan ko ngayon, ang meron lang ako, awa, grasya, pananampalataya sa Panginoon. Yun lang po. Kaya kagabi, actually, kung mapapansin po ninyo, wala akong notes. Alam po nila dito kapag ako ang nagsasalita, meron akong hinahandang PowerPoint. May binabasa ako, may papel ako. Ngayon, wala. Pumunta ako dito, Lord, I have nothing, but only the faith. Pananampalataya lang meron ako ngayon
Hindi ako mag-research, hindi ako magtitingin, hindi ko aaralin. Because you choose me to speak on behalf of you. Tulungan mo ako. Ibigay mo ang banal na Espiritu sa akin. Meron po last week na nangyari, yung pangyayari na yun na talagang matindi. Actually, a lot of people advise me to file a legal case, pero hindi ko na po talaga tinuloy. Dumating ako sa punto na nasa LRT ako, napalukod na lang ako sa upuan. And the only money that I have is 20 pesos and my gift card. Kasi binayad ko na sa, kakatapos lang October 30, binayad ko na lahat And there's a lot of criticism I heard. Napakinggan ko na ultimo kahit kapwa mananampalataya mo, lulurakan ka. Hindi po ako nagbibiro dyan. Tahimik lang po talaga ako ngayon. Pero yung narinig ko, kung wala po akong pananampalataya, hindi nyo na ako makikita dito. Kung wala akong pananampalataya, at hindi nananaig ang grasya ng Panginoon sa akin, nagsalita na rin po ako. Pero sabi ng Panginoon, be silent, be still. You already know who is your God, and I will fight your battle. Tulad ni Elijah, pumunta sa isang lugar, walang pagkain, walang kahit ano. Nung ginamit ang Panginoon, yung balo, nag-provide ng pangangailangan niya ng pagkain, pangkatawan. At ang kapalit nito, ang balo. Kung mapapansin po ninyo, di ba parang lose hope na yung balo, yung widow. Hindi, huli na to, wala na to. Hindi na ako, wala na, kumbaga, kung siguro po kung ako yung balo, papakain ko pa sa anak ko Di bali na una akong mamatay, basta yung anak ko makakain, di ba po? Pero, two-way. Linamit ng Panginoon si Elijah para ma-encourage na bukod dyan sa pagkain mo, di ba po sabi, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Ang daling sabihin, no, na magdasal ka lang, mag-ano ka lang, magalito ka lang. But if you not truly live by the faith alone, and by the Word of God, wala siyang magiging resulta Babalik tayo sa umpisa. Babalik tayo sa ating mga agam-agam. Kaya yun po yung gusto kong i-share sa inyo, hindi ko na po papahabain. Actually, si Propeta Elijah, isa siya sa mga talagang ina-admire ko. Well, si Jesus talaga yung the best. Pero yung sa mga prophets, si Elijah talaga, kasi siya yung tipo na yung pagiging obedient niya sa Panginoon, pagiging pasunurin niya. Paano kasi diba, pag sinabi ni Lord na huwag mong gawin yan, mas gusto natin si shortcut. Pag may problema tayo, gusto natin bayaran. Ako, guilt ako doon, Lord, nagtagal naman. Tapos, ibibigay sa'yo sapat sa, Lord, ano pang kain ko? Ano pang bili ko ng gamot? Diba? Pero, to be honest, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo naman, yung buhay ni Job, I'm experiencing it right now. Kinuha rin pati kung anong meron ako ngayon ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon. That's not the thing that I want for you. Hindi yung mga material na yun. Oo, nakatapos ka, you have a good job. May nagsabi nga sa akin problema ka pa, ganda-ganda ng posisyon mo sa edad mo yan. Pero, mga kapatid, hindi yun ang basihan ng buhay natin sa mundo. Personal na relasyon natin sa ating Panginoon.
personal na ugnayan natin. Kasi kung ako po kung wala, baka kinain ako ng depresyon ko. Kung may mga may sakit na walang pananampalataya, yung hopeless, yung walang kasagutan. Actually, last Sunday, siguro yung pinakapatid ko, si Ate Cha, nararamdaman, alam niyo yung pinakapatid ko na yan. And I am very, very grateful talaga to have my siblings. Tawag ko dyan siblings eh. And sabi ko nga kay Ate Cha, Ate, thank you Lord kasi binuhay ka at ginamit si Tita Grace at Ninong Joey sa buhay ko. Tinawag niya ako, sabi niya, sis, nananayin ka. Sabi ko, oo, ganyan. Sabi ko, ang daming nag-church. Sabi niya, wala na tayong pagkain na sa ni Ate Myla, sa handa niya. Sabi niya, sige, labas na lang tayo. Nilibre niya ako ng kape. Alam mo, nagkamit ang Panginoon. If you are feeling down right now, kausapin mo Panginoon, Lord, bigyan mo ang tamang tao that will remind me of your peace. Kasi kung wala itong mga to, ito si Ate Joyce, si Ate Myla, si Ate Justin, nag-review, si Ate Cha, si Ate Micah. If I don't have them, yung depression ko baka hindi ko alam kung nasaan na. Baka kung ano na nagawa ako. Yan ang patunay na ang Panginoon will continuously use people para maparamdam niya sa'yo araw-araw na si Kristo nasa tao, buhay. Si Kristo ang kanyang salita ay namamalaya. Kaya po, ngayong gabi, let us all remind ourselves, faith over fear. Kasi kung tutusin pwedeng matakot si Elijah, ano bang lugar yan? Saan mo ba ako? Ba't mo ba ako pinapapunta dyan, Lord? Eh tayo nga lang, di ba? Bago ang lugar, isa niya pagawain. Forgive me, Lord. Ate Cha, sasama ka ba? Kasi pag-commute, hindi ko kaya. Maano talaga po ako sa lugar. Nakaka-travel po ako, pero takot po talaga ako. Ate Cha, sasama ka ba? Kasi kung magko-commute, kailangan yung kasama kong magko-commute, marunong. Diba? Pag kung pinapunta tayo, punta ka sa ganito, punta ka sa ganyan, hindi mo alam kung ano bang klaseng lugar yan. Diba po pag tayo ng mga bata tayo, may pupuntahan kami ganito sa ganitong bahay ng kaklase namin, di ba? Ano ba yan? Safe ba yan? Saan ba yan? Di ba inaalam ng magulang? So, si Elijah wala siyang dala. Wala siyang kahit ano. Ang meron lang siya, pananampalataya niya at utos ng Panginoon sa kanya. So, ngayong gabi po, aside sa faith, the Lord is teaching us to be obedient. Huwag tayong makasarili. Huwag tayong self-righteous na, hindi, alam ko to. Ako, biktima talaga ako yan. Hindi, tatry ko nga to. O, pag may resulta, o, balljack tayo ka. Kasi, sinunod mo yung magustuhan mo eh. Loko-loko ka eh. O, ngayon, hirap ka. Pinunsulta mo ba na Panginoon? Hindi. Kasi, never tayo ipapahamak ni Lord. Yes! May pagdadaanan tayong struggles. May pagdadaanan tayong pagkabigatan. Pero sabi ni Lord, sige lakad ka lang, dalhin mo kung ko bahala sa'yo. I will make it easy for you. Yung mama ko, lagi po siyang, every Wednesday, natupunta siya ng Baclaran Church. Ang sabi niya sa akin kanina, dalawa pala yung sinagot ni Lord na napanagin ko. So, sinabi niya sa akin ang dalawang prayer niya. Tapos sabi niya, nakakatuwa anak kasi kahit ikaw yung pinagdadaanan ng gano'n natin. Alam mo yun? Alam na ni Lord na mangyayari sa'yo. Gusto lang niya talaga magpatuloy ka. Sabi ko, mahal mo ba? Kagabi po talaga
interview ko dun sa part-time ko. Actually, sinasabi ko siyang part-time pero parang yung oras is 8 hours ata. So, magiging oras ko, yung sa full-time ko, 3:30 to 1 a.m. Parang ito ata, mag-start ako ng 3:30 hanggang, kumbaga baliktad naman, madaling araw ako gising. Kaya sabi ko, Lord, hindi ako nagpapa-infusion ngayon. Pero look at me right now. Mababa man ang mga hemoglobin ko. I'm standing right now in front of you talking about the grace of the Lord. May mga pasapasaman ako dahil I'm talking about the grace and mercy of the Lord na sige, magtrabaho ka. Pagdaanan mo yung suffering na hindi kita papabayaan nila. And I know what's going on right now in me, yung grace and mercy ng Panginoon, it will also apply to all of you. Basta ang meron lang tayo ay pananampalataya sa Kanya. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. O Panginoon, ngayong gabi, salamat sa pagmulat mo sa aming mga mata. Salamat sa iyong gabay, sa pamamagitan ng iyong banal na kasulatan, Panginoon, na patuloy mo pong ibinibigay sa amin at nagbibigay buhay sa amin na magpatuloy sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, maraming salamat po sa paalala na we must be obedient, Panginoon, sa iyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na we will only have the peace kung Panginoon, kung patuloy kami dedepende sa iyo. Lord, sa patuloy ng aming gawain, samahan mo po kami, Panginoon, at gabayan na patuloy namin maramdaman ng inyong presensya. Ibigay mo po nawa ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa bawat isa sa amin at sa mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayon. Patuloy mo po silang gabayan. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa ating napakagandang mensahe na binigay sa ating ni Sister Lea. Ngayon naman po, kunin po natin yung may mga prayer requests. Sino po yung may mga prayer requests ngayong gabi? Yeah, bukas ay confine sa sana ay kasi lumuto siya ng dugo. Malaki check yung along looban ng tiyan mo. Saan galing? O sa galing? Iba yung dugo. Sino pa po yung may prayer request? May sakit po, kayo po. Na makaalis na kami kung December, dalawa kami. Si Junel at ako si Dino. Yes, parang siguro pinimili sa Ate Rosie ng medyo bata. Magkawin na magkawin tayo. Oo nga. Bunga. Oo nga. Hindi. Hindi na nga ang tulog talaga niya. So, kumusta mo? Kumusta ang inyong mga dokumento? Ano ba? Ay, ako po, nag-aantay na ako ng visa. Siya po, ganun din, nag-aantay din ng visa niya. Pareho ba sa ako mapupunta yun? Opo, pareho. Kaya nga gusto namin sana magpakasal kasi nga hindi kami pwede magkita kasi sa Saudi. Ang problema, hindi kami makasal kasi nga tumang mga kapatid niya, nakakasala. Hindi pwede magsuko. Kaya suko. Usapan natin namin, pero alam niyo, gusto niyo na kasi nandito lang ako ha. Akasal ko kayo. Basta meron tayo mga requirements. Pero, alam niyo, sa atin, malagi suko-suko na yun eh. Oo,
yung isipin nyo, tingin nyo, ito, kaya Junel, para sa future nyo yung gagawin yung pagpapakasal nyo. Hindi na para maligal yung inyong pagsasama. Hindi para ma-bless ka rin ng inyong pagsasama. Yes, po ang sa Tapos kung ano, basta meron tayong requirements na mapulipin kayo, sabihin nyo sa akin, kakapit ko kayo. Doon sa church natin. No? May naman po kami sa Opo, pag-usapan natin mamaya. Basta, sana ho alis nyo na yung ganong kaisipan. Kasi may mga customs po tayo, may mga kultura tayo na hindi nakakatulong sa atin eh. No? So, medyo ninaw natin yan. Baklasin na natin yung ganong mga kaisipan. Kasi wala namang kinalaman niya sa inyong pagsasama. Dahil kapag ang sentro niyo po ay ang Panginoon, ma-overcome nyo na. Okay, mamaya pa rin. Sino pa? Sino pa po ang may prayer request? Kuya Joey. So, si Inawin Carlo, kaaliwan mo kapayapaan sa Quezon family. Quezon family. Quezon po, Quezon. Quezon. Q. Siyempre, tuloy-tuloy ko na ulang si Sir Joshua. And yung aking pong ministry sa church. Sa natin yan. Hindi kami yung magkata, kundi yung papag ng gawain ng ministry sa simbahan. Yung youth home. Kasi sa katapusan last week, meron ulit tayo sa youth home. Ay, Joyce, ay, okay na. Wala ko na sinabi. Ay, yung healing ni Ate Kim. Healing. Pangalan ni United siya kasi Oo, nanak na ba si Kabuha na ba ni Michael? hindi. Siyempre, yung mga kababayan natin sa Camarines kasi yung iba nun, dito pa rin eh. Nililinis pa rin, baha pa rin sa iba lugar. Marami po tayo ng mga churches ng marami rin. Yung mga pastor din natin, apektado doon. Ito yung Christian. Pero ang ngayon, pangalan dito sa Tagaytay, Taal. Kaninang umaga daw, nag-usok-usok na. Paparat na ba? 9 anong oras na? Basta 9 to 10 eh. Nag-usok daw yung kaninang umaga. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa mga blessings na binigay mo. Kami po ay lumalapit sa iyo. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid, lalo na may mga sakit na si Sister Shasha Kaniban,
si Ate Joy, si Elder Joey, si Pastor Joshua, si Ate Aurin Pardo. Dinadalangin po namin na patuloy po silang gumaling at bigyan po ng kalakasan at ingatan po sa araw-araw. Nilalapit din po namin ang aming kapatid na si Elder Iwe sa kanyang colonoscopy test na doon po makikita kung mayroon man pong finding sa kanyang pagdumi at sana po mahanap agad at sana bumalik po kung ano man po ang kanyang nararamdaman. Bigyan niyo po ng kaaliwan at kapayapaan ang family Quezon, Dinadalangin po namin at inilalapit po sa inyo si Brother Junel at Sister Violeta sa kanilang pag-aantay ng kanilang visa. Dalangin po natin ang nararamdaman ni Elder Glory sa kanyang binti at tuhod. Sana gumaling na po ito. Panalangin pa natin ang ating kapatid na si Sister Thea sa kanyang darating na interview. Sana makahanap po siya ng tamang part-time job. Panalangin din natin na sana maging maayos po siya. Dalangin pa natin ang aming kapatid na si Sister Kim sa kanyang katarata at sa kanyang magkaroon siya ng personal relationship sa Panginoon at sa kanyang healing sa kanyang katarata. Patuloy din natin panalangin si Ate Maura Pardo. Ate Maura sa kanyang breast cancer.
Panalangin din natin si Sister Micah at si Sister Pearl sa kanilang panganak. Church ministry dito sa ating simbahan sa paparating na Christmas cantata at sa youth home ministry. Bulkang Taal na ang mga tao sa pag-imbita sila. Panalangin pa natin ng mga kapatid natin na wala po dito. Si Sister Sophie, Sister Micah, at sa mga hindi pa nabanggit. Sa pamagat sa panalangin, hiningi po natin ito sa ating Pastor Daniel. O ang Diyos, kayo po ay patuloy na nagpahayag sa gabi ito kung paano inyong sinuko si Elias sa isang hindi tiyak na sitwasyon ay kanyang buong tapat na sinunod ang inyong pag-umigil sa Kanya. At katulad din ng balo na inyong pinasangkapan na sa huling patak ng pagkain na Kanya sanang ilalaan na lang sa Kanyang sarili sa Kanyang anak ay inyong pinasangkapan upang maging daluyan ng pagpapala sa inyong isinubok na si Elias. Panginoon, salamat po dahil sa kabila ng aming kasalatan, kami inyong kinakasangkapan pa rin. At hindi po katiyakan ang anumang yaman sa mundo ito upang kami maging daluyan ng inyong pagpapala, kundi kung paano kami ay buong puso magkakaloob ng tapat at masaya mula po sa aming kalooban. Katulad ng balong ito, O Diyos, siya rin ay nagtiwala sa inyo. Kung paano si Elias ay nagtiwala din sa inyo, kami ay magtiwala rin, Panginoon, sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti nyo sapagkat ang mga patotoo na narinig sa gabi nito ay isang patunay na kayo ay kumikilos sa inyong mga anak ng kanyang kapatid. Salamat po sa pagninilay na aming tinanggap sa gabi nito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na Thea, kung paano siya rin ay sumusunod sa inyong kalooban ng Diyos at kung paano siya ay nagtitiwala sa inyo.
Igawan niyo, Panginoon, ang inyong kalooban para sa Kanya. At alam namin, ito po'y magaganap dahil niyo siyang anak at lingkod. Ganun din sa bawat isang narito, Panginoon, narinig ninyo ang aming mga pagsamo, ang aming mga panalangin. Naririnig ninyo, O Diyos, ang aming mga hinaing. Nakikita ninyo ang aming mga kalalagayan. Samahan niyo po kami. At patuloy na ipanatag kung kami maaaring nakakapag-isip ng mga bagay na maaaring nagpapagulo sa aming mga puso't isipan, na maaaring nagdudulot upang kami ay mawalan ng pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Igawan niyo po ang katiyakan na sino mang tumawag sa inyo ay hindi. Panginoon, sa gabi ito, bigyan niyo po kami ng sapat na pananalig at pagtitiwala sa inyo sa pagharap sa panibagong yugto ng buhay na aming tinanggap at kakaharapin sa araw ng bukas. Igawan niyo po, Panginoon, ang isang paraan na lalago at uunlad ang aming pananalig sa inyo. Nandiyan ang aming kabuhayan, ang aming pagkatao, ang lahat ng meron sa aming Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na buhay, ang lahat ay magkakaroon ng pagbabago. Panginoon, hindi man agaran, kami po ay inuturuan din na maghintay at magtiyaga. At sa kabila ng aming paghihintay, Panginoon, turuan niyo po kami manalig at tumugon sa inyong panawagan. Panginoon, sa gabi ito, ingatan niyo po bawat isa sa aming patuloy na pagpalain at tanggapin ang pag-asa, ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula lamang sa inyo. Ito po ang aming pagsama at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Awitin po natin ang tanging alay mo aking ay buong buhay ko, puso at alma, hindi kaya ikaw kayo, mahaliyas, pinito, Ginoo, ikalangin, O Diyos ay damakin, ang aming alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang ang wala na iba pa akong hinihiling. Maraming kapagpalang gabi po sa ating lahat.